Mary Jane Veloso, nandito na sa Pilipinas. Opo, gaya ng nakita natin sa balita, masayang masaya etong si Mary Jane Veloso. Kasi nga, nakapiling na niya ang kanyang pamilya. Maging ang kanyang mga pamilya, kitang-kita ang kaligayahan sa kanilang mukha. Kasi nga, malaya na ang kanilang pamilya. Etong nangyari kay Mary Jane Veloso, isang pangyayari na talagang first time dito sa Pilipinas. Isang pangyayari na meron ng Pilipinang bibitayin sana pero ipinagtanggol ng ating presidente. Meron ng kababayan tayong bibitayin sa Indonesia pero dahil matapang at magaling ang ating presidente Bongbong Marcos, ito ay pinalaya at pinauwi pa rito sa atin. Hindi gaya nung nakaraang Pangulo. Alam naman natin, si dating Pangulong Duterte, nag-usap sila ni Joko Widodo. At pagkatapos ng kanilang pag-uusap, ito na yung lumabas sa bunganga ni President Joko Widodo. President Joko Widodo ang nagsabi, pinayagan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang execution ni Mary Jane Veloso. 2,6 kilo heroin, dan saya cerita mengenai penundaan eksekusi yang kemarin. Presiden Duterte saat itu menyampaikan, silahkan kalau memang mau dieksekusi. Yan, yung balita na yan, kalat-kalat ng panahon na yan. Talagang sinabi raw ni dating Pangulong Duterte na binigyan niya na ng signal ang Indonesia na bitayin itong si Mary Jane Veloso. Ngayon, itinatanggi naman yan ng Malacanang, which is normal lang naman na itanggihan nila Pangulong Duterte dati. Kasi syempre nga, nakakahiya yan. Presidente ka pero wala kang magawa. Ngayon, mabuti na lamang at ang presidente natin ngayon, malakas ang appeal sa ibang bansa. Malakas ang kanyang karisma sa ibang bansa. Kaya malamang talaga sa alamang, pinagbigyan ang kanyang kahilingan na itong si Mary Jane Veloso, pauwiin na lamang rito at wag nang bitayin. Ito ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay, President, sige. yung pamilya po ni Mary Jane Veloso, masaya po sila sa inanunsyo niyo po kahapon. Siguro sir, paano po ba nalaman or paano nagkaroon ng ganong agreement with Indonesia kay Mary Jane? Naku, matagal na trabaho yan. That took a long time. Since I came into office, what we were working on was tanggalin na siya sa death row. Unang-una, to commute her sentence to life. Nung nangyari yun, when we were able to achieve that, we continued to work with them. It was still with the Widodo government at the time, na kung paano, how we will do it para pauwiin. Mabuti na lang that our relations with Indonesia, our relations with then President Widodo and all of these people, together with our relations now with the new President, President Prabowo, dahil maganda naman ang ating relasyon, nakahanap sila, gumawa sila ng paraan. This is the first time they did this. Gumawa sila ng paraan para sabi nila wala naman silang interest na ikulong, wala naman silang interest na execute ang si Mary Jane Veloso. Ngunit kaya naman sabi nila hanap na lang tayo ng paraan, and they did it for us. Kaya malaki dapat ang pasasalamat natin sa Indonesia, malaki dapat ang pasasalamat natin sa yung last president at yung present president, President Widodo, President Prabowo ngayon. Dahil kung hindi sa kanilang pagsang-ayon ay hindi natin nagawa ito. But as I said, we have been working on this for all the previous president, hindi lang ako. 10 years na ito 10 years na ito. Pero ang nagawa natin, napakommute natin ang sentensya niya from death sentence to life imprisonment. Tapos ang nasunod doon ay napauwi na natin. We will have to decide what will happen next. We will see. Hindi pa maliwanag kung ano ba talaga how this is the first time this has happened. So that everything is on the table. All right. Thank you. Salamat. Yan, kita nyo? Napanood nyo? Ang tindi ni Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Kitang-kita natin ang malaking pagkakaiba ni PBBM at ni dating Pangulong Duterte sa pagtanggol sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na sa mga OFW. Kitang-kita natin na itong si Pangulong Bongbong Marcos, ginawan talaga ng paraan para hindi mabitay itong si Mary Jane Veloso. Ginawa niya talaga ng paraan para makauwi rin itong si Mary Jane Veloso dito sa atin para makapiling ang kanyang pamilya.
Ngayon, ang mga OFW ay tuwang-tuwa dahil meron tayong presidente na mayroong paki sa kanila. Meron tayong presidente na pinapahalaga ng buhay at hindi iniiwan ng kababayan para ipabitay pa. Kaya malaking pasasalamat talaga ng mga OFW. Dahil ang ating presidente ngayon ay merong puso para sa kanila. Merong puso at pagmamalasakit para sa kanilang ikabubuti. At hindi gaya ng mga nagdaang ibang presidente na puro lang forma, puro lang dakdak, mga wala namang ibubuga. Kaya nalaos ng maaga. Kaya palakpakan natin itong trabaho ni Pangulong Bongbong Marcos. Itong trabaho niya na to, talagang hindi kaya ng mga ibang presidente to. Tanging siya lamang sa unang kauna-unahang presidente ng Pilipinas ang nakagawa niyan. Ibig sabihin, siya yung kauna-unahang presidente na naka-arbor ng bibitayin sa ibang bansa at naiuwi pa rito sa atin, which is napakaganda nga naman, di ba? Ngayon, ang tanong dyan, ang tanong para sa mga DDS, kung nanay mo, si Mary Jane Veloso, at inosente siya, okay lang ba ipabitay siya sa ibang bansa ng presidenteng hinahangaan ninyo? Sagot na mga DDS para malaman natin kung gaano kayo katanga. So hanggang dito na lang. Salamat.